Gusto ko lang po kasi itanong sa inyo kung naniniwala kayo doon sa speaking of tongues. Kasi po ako, Pentecostal po ako. Pumasok po ako dyan, nabaptize ako since 1981. Na-receive ko po kasi ang Holy Spirit na sinasabi nila. Nice ko po malaman sa inyo yung totoong kasi po, nung ako yung nag-hallelujah, talagang sinuko ko ang sarili ko sa Panginoon Diyos. Nadama ko yung sumasayaw ako nang hindi ko mapigil, pati nagsalita ako. Ano po ba yun? Ang gusto ko po malaman sa inyo ang katotohanan nyo kung sinasabi po kasi nila na yung pagsasalita ko ay hindi sa Diyos. Ikinumpes ko din po yun sa pare. Ang sabi sa akin ng pare, yun daw po ay hindi lahat ng bagay na yon o nakapagsasalita ng ibang wika ay sa Diyos. Ngayon, gusto ko naman pong malaman sa inyo ang katwiran nyo kung yun po sa Diyos o hindi. Dahil alam ko pong ako'y makadiyos. Ganito po, undoubtedly makadiyos kayo dahil siguro yung para pumarito kayo, atas ng pagiging makadiyos natin yun. Wala naman kayo makukuha rito kahit ano eh. Wala naman kaligayahan dito, no? Siguro para magtiis tayo ng mainit, mapuyat, siguro meron tayong isip na makadiyos. Pero ganito po masasabi ko, hindi ko po pwedeng hatulan yung sinasabi nyo na yun dahil unang-una hindi ko narinig. Kailangan mo kasi saksi ka bago mo mahatulan eh. Hindi mo pwedeng hatulan kung hindi ko narinig eh. Ikalawa, hindi ko nakikita pamumuhay nyo kung anong klaseng pamumuhay meron kayo. Kung kayo ba'y tapat na tao o talaga bang Espiritu Santo ang sumanib sa inyo ba? Kung kayo mabait na tao, kung ano kayo, hindi ko po alam yon. Mahirap namang hatulan ko kayo. Pero tungkol po doon sa tinatanong speaking in tongues, naganap po yan sa mga apostol ng una eh. Kaya lang, may disiplina ang Diyos sa speaking in tongues. Ewan ko kung naganap sa inyo ito. Babasahin ko po sa 14 ng unang Korinto. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa 3, at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Datapwat kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia, at siya'y magsalita sa kanyang... Sabi sa Biblia, kung may nagsasalita ng wika, maging dalawa o kaya wag hihigit sa 3, kailangan may magpapaliwanag. Kung walang tagapagpaliwanag, dapat tumahimik siya. Nun hubang magsalita kayo, may nagpaliwanag nung sinabi nyo. Hindi ko po masyadong masabi sa inyo dahil sa dami ng tao. Kung wala akong nagpaliwanag. Pero ang nasa isip ko po noon, ewan ko kung totoo rin yun dahil ang nasa ko dahil ang sinabi, Jesus is coming. Nakapagsalita ko ng salitang wikang iba pero ang nasa ko dahil alam ko yun na Jesus is coming. Yun ang ko. Ganito po yun. Kasi alam nyo, nung magsalita ng wika ang mga apostol, naintindihan siya ng kongregasyon. Yung mga, basahin ho natin, no? Pakinggan nyo. Sige po. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika. Ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Ano? Kung yun ay kaloob ng Espiritu Santo, iba't ibang wika. Baka ang sinabi nyo, isa lang. Dapat iba't ibang wika. Tapos, ano nangyari? Tuloy natin. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso, na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nang marinig ang ugong na ito, ay nagkatipon ang karamihan at nangamaang, sapagkat kanilang narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanilang sariling wika. Ganyan, nung magsalita mga apostol, iba't ibang wika, naintindihan ng kanilang wikang kinauukulan. Sino-sino yon? At silang lahat ay nangagtaka at nagsipanggilalas na nagsasabi, narito, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? Mga apostol, puro Galileo yan eh. Dapat ang wika niyan Hebreo, no? O ano nangyari? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayong mga Parto, at mga Medo, at mga Elamita, at ang nangananahan sa Mesopotamia,
sa Judea, Judea, at sa Kapadosya, Cappadocia, sa Ponto, Ponto, at sa Asya, Asia, sa Phrygia, Phrygia, at Pampilya, Pampilya, sa Ehipto, Egipto, at sa mga sakop ng Libya, Libya, nakaratig ng Sirene, oh, at mga nakikipamayang galing sa Roma, Roma, mga Hudyo, mga Hudyo, at gayon din ang mga naging Hudyo, naging Hudyo, mga Cretense, Cretense, mga Arabe, Arabe. ay nangaririnig nating Biro nyo, 17 wika ang sinalita ng mga apostol, naiintindihan ng kanya-kanyang kinauukulang wika. Ayun ho. Yun ho ang pagsasalita ng wika na udyok ng Espiritu Santo. Kaya nga, pansin niyo, speaking in tongues, plural. Speaking in tongues. Pag isa lang ang sasabihin mo, yun din, speaking in tongue yan. Pero hindi mo pa matiyak kung tongue nga yan. Bakit? Wala na nakakaintindi. Dapat may makakaintindi kung speaking in tongues, udyok ng Espiritu Santo. Iba-ibang wika. Hindi isang wika lang ang masasabi, hindi iba't ibang wika. Speaking in tongues. Okay,